Madalas sa buhay natin mga kapatid, kapag tayo ay dumarating sa punto na napapagod, sinasabi natin, sana mamatay na ako. O kaya minsan, kapag yung pinagdadasal natin parang hindi naman natutupad, sasabihin natin, suko na ako. O kaya minsan sa dami ng problema, sasabihin natin, sana kunin ako ni Lord. Ito ay mga palatandaan ng depression, kawalan ng pag-asa at kabigatan sa buhay. Pero sa first reading natin ngayon, tayo ay pinaalalahanan na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Sa pinaka-last sentence ng ating first reading, sinabi doon, kapag ang inapi tumawag sa Diyos, tumawag sa akin, ako ay kikilos dahil ako'y maawain at mahabagin. God is compassionate. Father, kailan ba kasi matatapos ang problema? Kahit anong gawin ko, ang daming nasasabi sa akin. Hayaan mo na. Basta alam mong ginagawa mo tama, kahit na anong sabihin nila, basta kilala mong sarili mo at hindi ka gumagawa ng mali. Patuloy lang. Kasi kung ikaw ay kikilos ayon sa sinasabi ng ibang tao, masisiraan ka ng bait. Bakit? Iba-iba ang sinasabi ng tao. Kung pakikinggan mo lahat ng sasabihin nila, sila ang magkokontrol ng iyong buhay, mahihirapan kang kumilos. At saka, hayaan mo, matatapos din yan yung chismis. Matatapos din yan, mamamatay din yan. Yung chismis, hindi yung nagchismis. Kung mamatay yung nagchismis, given na yun kasi wala namang nananatili sa mundo. Habang nabubuhay tayo, marami tayong susuunging problema, panganib, at marahil mga suliranin. Pero, ang Diyos laging nagmamahal sa atin at nag-aaruga sa atin. Kailangan lamang nating lumapit sa Kanya para ang lahat ng bagay ay maging magaan. Bakit, Father? Pag nagdasal ba kami, mawawala yung problema namin? Hindi po. Sasabihin ko sa inyo. Pero, mas magaan na harapin ang problema. Mas magaan tanggapin ang mga suliranin dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Kaya naman, tayo ay inaanyayahan sa ikalawang pagbasa na lumapit kay Jesus tulad ng ginawa ng mga taga-Thessalonians. Pinuri sila ni San Pablo dahil kanilang tinularan ang mga turo ng mga apostol, and when they live out that vocation of holiness and put Christ in the center of their lives, naging contagious yung kanilang kabanalan. Ano pat ang kanilang mabuting gawa ay nakarating pa sa ibang mga lugar. Ganun po kumilos ang Espiritu Santo. Kaya sabi ni San Pablo, sumasa kanila ang Espiritu Santo. So yun pala ang biyaya ng Diyos sa atin. Kapag nilagay natin si Jesus sa ating buhay, sa ating puso, tayo ay magkakamit ng Espiritu Santo. At itong Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Itong magbibigay sa atin ng lakas upang gumawa ng tama. Kaya nga't tayo ay tinuturuan na laging lumapit sa Diyos. Anong sabi sa Ebanghelyo kanina? Ang Diyos nagmamahal, lalo na sa mga inaapi, nahihirapan, sa mga balo. Dahil ang Diyos, isang matuwid at hindi nakakalimot. Kung ang buhay natin
nakasentro sa Diyos, anumang panganib, anumang problema ang dumating, tayo ay pagpapalain ng Diyos at tiyak malulutasan natin yung mga problema natin. Pero kung hindi ka na nga nagdasal, hindi ka pa nagtitiwala na kaya mo, talagang malulugmo ka sa problema. Pero kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo basta-basta matatakot. Hayaan mo yung sasabihin ng iba. Kasi yung iba marami talagang mga inggitero sa buhay. Oo nga, Father, maraming inggitero. Wala bang buhay na tahimik, Father? Yung hindi ka chinichismis, walang chismisan, tahimik lang, walang problema, walang iniintindi. Merong lugar na ganyan. Sa Webes, dadalawin nyo. Doon, tahimik talaga sila, tabi-tabi sila doon. Hindi sila nag-uusap. Nakakapagtaka kung mag-usap-usap sila. Kasi habang nabubuhay po tayo, hindi po posible na walang problema, walang pagdadaanan. Kasi humihinga po tayo. Habang buhay tayo, pwede tayo magkasakit. Bakit? Kasi katawang lupa ay itong katawan natin. Anything pwedeng tumubo. Pero, pwede nating dalhin ng magaan at tanggapin kung tayo ay nagdadasal. Kaya sa pagdarasal mga kapatid, araw-araw, palalimin natin ang ating ugnayan sa Diyos. Sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, makikita natin magbabago din ang pananaw natin. Bakit? Kasi nakikilala natin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Sa mga sandali na nahihirapan tayo, nawawala ng pag-asa, napapagod na, ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya mga magulang na nandito, patuloy po kayong magpasalamat sa Diyos. Na kahit kayo ay nahihirapan sa pagpapaaral, paghahanap buhay, binibiyayaan pa rin kayo ng Diyos ng kalakasan dahil ang inyong mga anak, biyaya po yan ng Diyos. Marami po ang gusto magkaanak. Kung napansin nyo sa simula ng misa, binanggit ko ang intensyon ng mga taong gusto magkaanak. Kayo na may mga anak, tanggapin po natin ang responsibilidad ng may pagmamahal. Mga anak na nandito, patuloy kayong sumunod at magpasalamat dahil meron tayong mga magulang o merong nag-aalaga sa atin. Kasi ang mga magulang, ipinadala yan ng Diyos upang ipadama sa atin ang pagmamahal at pag-aaruga sa atin ng Panginoon. Kung may mga bagay ba na minsan hindi na ibibigay sa inyo bilang mga anak, magpasensya. Paglaki ninyo, yung hindi nyo nabili nung bata pa, di bilhin nyo kapag may trabaho na kayo. Pero wag nyo namang punuin yung inyong bahay. May kilala ko na nung bata siya, gusto niyang makabili ng robot. Kaya lang mahirap lang yung magulang niya. Kaya sabi niya, paglaki ko, bibili ako ng maraming robot. Kaya kahit may asawa na, ang dekorasyon sa loob ng bahay, puro robot. Huwag naman ganon. Addiction ang tawag doon. Obsession. Yun tama lang at kung ano lamang ang pwede. Isipin po natin, ang lahat ng binibigay sa atin ng Diyos, ibinibigay niya para mapakinabangan natin, hindi para matulog lang sa isang tabi. Ang pagbabahagi ng biyaya ay siya ring magbibigay sa atin ng kaginhawahan. Sabi sa opening prayer ng misa, faith, hope, and love. But the greatest of these three is love. Ang dahilan kung ba tayo nagtitiis, pagmamahal. Ang dahilan kung bakit tayo nagtsatsaga, pagmamahal. Pagmahal mo yung ginagawa mo, kahit na medyo mahirap, gugustuhin mo kasi nagmamahal ka. Ang dahilan kung bakit nag-aaral ang mga bata at sumusunod sa magulang, dahil mahal nila ang kanilang mga magulang. Katulad din sa Panginoon, kaya tayo lumalapit sa Kanya
Kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi minamahal natin ang Diyos at kaya tayo nakikipagkaibigan. Kaya tayo gumagawa ng paraan para magkabati-bati, para magkipagkasundo ay dahil sa pagmamahal na ibinunsod sa atin ng Diyos na hindi nakakalimot kundi nagmamahal sa atin. Amen.